Ang pagtunog ng cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang mura at dikipad na modelo, kupas na ang mga numero at mailamat na ang screen. Ngunit sa sandaling iyon, ang ingay nito ang pinakakinatatakutan na bagay ni Ara Jenica Santos sa buong mundo. Hindi niya kailangang tingnan ang pangalan sa screen. Alam na niya. Ang ospital. Sa ganitong oras ng gabi, iisa lang ang ibig sabihin yon. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ang tawag. Hello po. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit may bigat, isang propesyonal na tonong pilit na itinatago ang masamang balita. Miss Ara Jenica Santos po ba ito? Kapatid ni Miguel Santos? Oo po, ako nga po, halos pabulong niyang sagot. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga palad. This is Zeke Reyes from the Philippine Heart Center. I'm calling about your brother, Miguel. Nagkaroon siya ng isang episode kanina. We were able to stabilize him, but his condition is deteriorating faster than we anticipated. Huminto sandali ang doktor na para bang nagbibigay ng pagkakataon kay Eve na huminga. Ngunit walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Miss Santos, kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. We can't delay it any longer. Kritikal na ang sitwasyon. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Operasyon. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, kasama ng isang numero na nakaukit na sa kanyang utak na parang isang sumpa. 1,500,000 piso. Magmagkano po ulit lahat, Dulcie? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Umaasa, sa isang hibang na paraan, na baka nagkamali siya ng dinig noon. The total cost for the procedure and post-operative care is estimated at 1.5 million pesos. Kailangan nating makuha ang initial deposit na 800,000 para ma-schedule ang surgery. 800,000. Para itong isang pader na biglang itinayo sa kanyang harapan, napakataas at imposibleng akyatin. Napaupo si Vihi sa gilid ng kanyang papag, ang lakas ay unti-unting nawawala sa kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang cellphone ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig na semento. Paano? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang naipon niya mula sa mga odd jobs, pagiging waitress sa isang maliit na karinderya, paglalabada tuwing Sabado't Linggo, ay kulang pa para sa buwan ng gamot ni Miguel. Ang tulong mula sa mga kamag-anak ay matagal nang natuyo. Ang mga pautang ay napako na sa mga pangakong hindi niya matupadila humigop sa lahat ng hangin mula sa maliit at masikip na silid. Para kay Ara Jenica Santos, ang tatlong salitang iyon ay hindi lamang isang medical diagnosis. Iyon ay isang hatol. Isang sentensya ng kamatayan na nakasulat hindi para sa kanya, kundi para sa taong mas mahal pa niya kaysa sa sarili niyang buhay. Nabitawan niya ang kupas na cellphone. Bumagsak ito sa malamig na sahig na semento ng walang tunog, o baka hindi niya lang narinig dahil sa ugoong sa loob ng kanyang tainga. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina na parang gulaman. Ang paghinga ay isang bagay na kailangan niyang pag-isipan, pilitin ang hangin papasok, pilitin itong palabas, dahil tila kinalimutan na ng kanyang katawan kung paano ito gawin ng kusa. Critical. Isang salita na may kasamang numero. Isang numerong paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan sa loob ng maraming linggo, isang multo na bumubulong sa kanya sa gabi at sumasalubong sa kanya sa umaga. 800,000 piso. Iyon ang paunang bayad. Ang halagang magbubukas ng pinto patungo sa operating room. Ang halagang magbibigay sa kanyang kapatid, si Miguel, ng pagkakataong mabuhay. Ang halagang kasing imposibleng abutin ng mga bituin sa langit. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin, patungo sa kabilang papag kung saan mahimbing na natutulog ang. Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit na silid. Isang kwartong inuupahan sa siksikang lugar ng Pasig. 2 papag, isang maliit na aparador, at isang mesang kinakainan na nagsisilbi ring sulatan ni Miguel ng kanyang mga takdang aralin. Ito ang kanilang mundo. At sa mundong ito, ang 800,000 ay hindi isang numero. Ito ay isang milagro na hindi niya alam kung paano ipagdarasal. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masahol pa sa anumang naramdaman niya noon. Hindi ito takot para sa sarili.
Ito ay ang takot na mawala ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Kanyang 11 taong gulang na kapatid. Sa dilaw na liwanag ng munting ilaw sa tabi ng kama, pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Miguel. Ang mahahabang pilik mata nito na nakapatong sa maputlang pisngi, ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito sa bawat paghinga. Sa pagtulog, mukha siyang isang ordinaryong bata, malusog at walang problema. Ngunit alam ni Vi ang katotohanan. Alam niya na sa loob ng munting dibdib na iyon, may isang pusong unti-unting sumusuko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Hindi ito iyak ng awa sa sarili. Ito ay iyak ng mat si Miguel, ang kanyang bunso at pinakamamahal na kapatid. At sa kaibuturan ng desperasyong iyon, isang ideya ang sumulpot. Isang madilim at desperadong ideya na ibinulong sa kanya ng isang kapitbahay ilang linggo na ang nakalipas, isang kwentong kalye na tinawanan niya noon. Alam mo, Gigi, sabi ni Aling Nena habang nagwawalis sa kanilang eskinita, diyan sa may Balete Drive, kapag hating gabi, maraming mayayamang dumadaan na mag-isa. Takutin mo lang ng konti, magdamit ka ng puti, siguradong ibibigay lahat, hindi napapalag yon sa takot sa multo. Noon, tila isa iyong kahibangan, isang hangal na biro. Ngayon, sa harap ng isang nag-aagaw buhay na kapatid, ito na lamang ang tanging landas na nakikita niya sa kadiliman. Isang landas na patungo sa impyerno, marahil, ngunit isang landas na kailangan niyang tahakin. Diyos ko, patawarin niyo po ako, dasal niya sa kanyang isipan, ang mga salita ay tila nalulunod sa alon ng kanyang pagkasuklam sa sarili. Para po ito kay Miguel. Para lang po sa kanya. Ang lamig ng hangin ay tumatago sa manipis na puting bestidang suot ni Di. Isang luma at kupas na damit na hinukay niya mula sa bowl ng kanilang yumaong ina, na nagdagdag pa ng bigat sa kasalanang kanyang ginagawa. Mahaba ang buhok niyang itim na sadyang inilugay para takpan ang kanyang mukha. Nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot at kasalanan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan pamoso ang mga kwento ng kababalaghan. Bawat anino ay tila may buhay. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ilang sasakyan na ang dumaan, ngunit wala siyang lakas ng loob na kumilos. Ngunit nang muling sumagi sa kanyang isip ang boses ng doktor, ang imahe ni Miguel na nahihirapan, isang klase ng tapang na nagmula sa desperasyon ang pumalit sa kanyang takot. At pagkatapos ay dumating ito. Isang makintab at itim na sedan. Mamahalin. Huminto ang kanyang paghinga. Alam niyang ito na iyon. Nang papalapit na ang sasakyan, huminga siya ng malalim at humakbang sa gitna ng kalsada. Itinaas niya ang kanyang mga braso, tulad ng isang kaluluwang ligaw. Edit. More effort. More effort. Thoughts, experimental. Alto. Expand to view model thoughts. Chevron right. Edit. More effort. Sige, itutuloy ko mula sa puntong iyan. Kinuha niya ito. Isang company view. Ang litrato ay ng lalaking kaharap niya kanina, matalim ang mga mata, seryoso ang mukha, at may isang klase ng kapangyarihan na kahit sa maliit na larawan ay ramdam na ramdam. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang pangalan sa malinaw at matapang na letra. Marco Alejandro Gonzaga. Chief Executive Officer. Gonzaga Prime Holdings. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Silyo. Hindi lang isang mayaman na lalaki. Siya ang pinuno ng isang malaking korporasyon. Isang tao na may kapangyarihang wasakin ang isang maliit na taong tulad niya sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng wallet sa kanyang kamay ay naging parang bigat ng buong mundo. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan na parang isang makamandag na ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Naideposito na niya ang 800,000 piso sa ospital. Ang relief na naramdaman niya ay panandalian lamang, agad na pinalitan ng isang palagi ang kaba. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat sulyap ng isang estranghero, ay nagpapadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Ang operasyon ay isang laban pa lamang. Ang mga gamot, ang post-operative care, ang mga bayarin sa ospital, lahat iyon ay mga bundok na kailangan pa niyang akyatin.
Kailangan niya ng isang tunay na trabaho. Isang disente at marangal na trabaho. Walang tigil siyang nagpadala ng kanyang resume online. Sa bawat job portal, sa bawat classified ad. Hindi na niya binabasa ng maigi ang pangalan ng mga kumpanya. Basta't may bakanting posisyon para sa isang executive secretary o administrative assistant, ipinapadala niya agad ang kanyang aplikasyon. 1, 2, 10, 20. Isang desperadong paghagis ng lambat sa dagat, nagbabaka sakaling may isang mahuli. Isang hapon, habang nag-aalaga kay Miguel na nakaupo na at nagbabasa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. We are pleased to inform you that your application for the executive secretary position has been shortlisted. Please come for an initial interview tomorrow, 10 oras at the 50th floor, GC Tower, Ayala Avenue, Makati City. Look for Ignath Ramirez. Napatigil siya sa paghinga. Makati. Isang malaking kumpanya. Ngunit ang pangalan sa dulo ng email ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Gonzaga Prime Holdings. Hindi maaari, sabi niya sa sarili. Nagkataon lang. Maraming Gonzaga sa Pilipinas. Pinilit niyang paniwalain ang sarili. Ang pangangailangan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ito na marahil ang sagot sa kanyang mga dasal. Isang tunay na pagkakataon. Kinabukasan, suot ang hiniram na itim na bestida at sapatos mula sa kanyang kapitbahay, pumasok siya sa nagtataasang EA Tower. Ang lobby ay gawa sa kumikinang na marmol at salamin. Ang mga taong naglalakad ay may aura ng kahalagahan. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Nanginginig siyang sumakay sa elevator. Sa ika-50 palapag, isang babaeng may ngiti ang sumalubong sa kanya. Si Ines Ramirez. Matapos ang ilang mga tanong, umiti ito muli. You did very well, Miss Santos. For the final interview, our sales would like to meet you personally. Ang puso ni Ehi ay halos lumundag sa tuwa at kaba. Ang isihi mismo. Ginabayan siya ni Ehi Ramirez sa isang mahabang pasilyo, patungo sa isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Good luck, bulong nito bago siya iwanan. Huminga ng malalim si D. Ito na iyon. Para sa'yo to, Miguel. Kumatok siya ng 3 beses at marahan na binuksan ang pinto. Ang opisina ay napakalawak na may bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong tanawin ng Makati. Sa gitna nito, may isang malaking mesa at isang upuang leather na nakatalikod sa kanya. Miss Santos, isang boses ang nagsalita. Ang boses na iyon. Malamig. Pamilyar. Ang boses na narinig niya sa ilalim ng puno ng balete. Dahan-dahang umikot ang upuan. At ang mundo ni Ihi ay gumuho. Ang lalaking nakaupo roon, ang kanyang biktima, ang may-ari ng wallet, ang Ihi ng Gonzaga Prime Holdings, ay nakatingin sa kanya. Walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang malamig, nakakalkulang tingin. Isang nangingilabot ng ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marco Gonzaga. Miss Santos, sabi niya, ang bawat salita ay may dalang bigat ng yelo. Please, have a seat. May mga sandali sa buhay na ang nakaraan ay bumabalik hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang multo, isang malamig na hanging yumayakap sa iyong batok, nagpapaalala ng lahat ng sakit at pagkakanulo. Para kay Marco Alejandro Gonzaga, ang multong iyon ay bumalik sa anyo ng isang piraso ng papel. Isang curriculum vitae na may kalakip na litrato. Nasa kanyang opisina si Marco noong araw na iyon, sinusuri ang mga reporteng iniwan sa kanyang mesa, nang iabot ni Amy Ramirez ang isang folder. Sir, for your final approval. The last applicant for the executive secretary position. She passed the initial screening with flying colors. Walang gana niyang binuksan ang folder. Ang mga salita at numero sa papel ay lumabo. Ang tanging nakita niya ay ang mukha sa litrato. Isang simpleng 2-2 picture, isang pilit na ngiti, ngunit ang mga matang iyon kilala niya ang mga matang iyon. Mga mata ng isang taong puno ng desperasyon. Ang mga mata ng T. Multo sa Balete Drive. Ara Jenica Santos. Isang pangalan na kasing ordinaryo ng kanyang mukha. Ngunit sa isipan ni Marco, ang pangalang iyon ay naging sagisag ng isang uri ng babae na isinumpa na niyang iiwasan.
Ang uri na gumagamit ng kahinaan bilang sandata, ang uri na nagtatago sa likod ng isang maamong mukha habang ang mga kamay ay abala sa pagnanakaw. Isang pamilyar na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, isang malamig, mapait na galit na matagal na niyang ibinaon. Bigla, hindi na si Ara Jenica Santos ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay si Clarice. Si Clarice, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang kasintahan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Naaalala pa niya ang mga ngiti nito, ang mga pangako, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang buong mundo. At naaalala rin niya ang araw na gumuho ang lahat. Ang araw na natuklasan niyang ang babaeng iyon ay hindi lamang siya niloko, kundi dinispalko nito ang kumpanya ng milyon-milyon na siyang nagdulot ng matinding atake sa puso sa kanyang ama na halos ikamatay nito. Ang pagkakanulo ay hindi lamang sa pag-ibig, ito ay isang atake sa pundasyon ng lahat ng pinahahalagahan niya. Hindi na maulit, isinumpa niya sa sarili habang nakatitig sa litrato ni Guy. Hindi ko nahahayaan. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang madilim at nakakabighaning ideya. Ang tadhana na mismo ang nagdala sa babaeng ito sa kanyang pintuan. Sino siya para tumanggi sa ganitong pagkakataon? Ang paghihiganti ay isang putaheng masarap ihain ng malamig. At siya, si Marco Gonzaga, ay magiging isang napakapasensyosong chef. Enrique Ramirez, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, nakabaligtaran ng unos sa kanyang dibdib. Hire her. Tell her to start tomorrow. Sigurado ka ba talaga rito, Marco? Tanong ni Luis, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado ng kumpanya. Nakaupo ito sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa, ang mukha ay puno ng pag-aalala. I have never been more certain in my life, sagot ni Marco, habang dahan-dahang iniikot ang isang mamahaling ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. This isn't just hiring an employee. This is a game. It's dangerous one. Pinapasok mo ang kalaban sa sarili mong teritoryo. Mumisi si Marco, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Exactly. I want her where I can see her. I want her to understand that for every action, there is an equal and opposite reaction. It's simple physics, you my friend. Physics? O baka naman reenactment of your past trauma, jeet ni Luis. Marco, nakita ko ang file niya. Isang kapatid na may malubhang sakit sa puso. Namatay na ang mga magulang. She reeks of desperation, not malice. Hindi siya si Clarice. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagpatigil sa pag-ikot ng ballpen. Mahigpit niya itong hinawakan. Pare-pareho lang sila, Luis. They all start with a sub-story. A sick relative. A mountain of debt. Ginagamit nila ang awa para makuha ang gusto nila. I've learned the lesson. This time, ako ang magdidikta ng laro. Bumuntong hininga si Luis, senyales ng pagsuko. Just be careful. Baka sa huli, ikaw ang masunog sa sarili mong apoy. Isang babala na binaliwala ni Marco. Ang apoy sa loob niya ay hindi na mapapatay. Kinaumagahan, nang pumasok si Ara Jenica Santos sa kanyang opisina, naramdaman ni Marco ang isang alon ng madilim na kasiyahan. Ang takot sa mga mata nito nang makilala siya ay parang isang matamis na gantimpala. Please, have the seat, sabi niya, nilasap ang bawat salita. Pinanood niya itong maupo, ang postura ay naninigas sa kaba, ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Perpekto. Ang unang araw ni Idihi ay ang simula ng kanyang maingat na isinaplanong impyerno. Miss Santos, simula niya, habang itinuturo ang isang tore ng mga folder at dokumento sa gilid ng kanyang mesa. I need you to sort all of these. Alphabetical, then chronological. Cross-reference everything with our digital archives. I want it done at the end of the day. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Isang linggong trabaho iyon para sa isang sanay na empleyado. Para sa isang baguhan, ito ay imposible. Yes, sir, sagot nito, ang boses ay halos hindi marinig. Maghapon niya itong pinanood mula sa kanyang silya. Bawat kilos niya ay mailayunin. Nang magpakuha siya ng kape, sinadya niyang ilagay ito sa gilid ng kanyang mesa. Nang lumapit si Ihi para kumuha ng isang dokumento, bahagyan niyang ginalaw ang kanyang siko.
Ang mainit na kape ay tumapon sa isang makapal na kontratang inaayos nito. "Oh, I'm so sorry," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Look at this mess. Be more careful next time, Miss Santos. That document is extremely important." Ang pamumutla ng mukha ni Iggy ay nagbigay sa kanya ng isang ligaw na kasiyahan. Nakita niya ang pagpipigil nito ng luha, ang panginginig ng mga labi nito habang dali-daling pinupunasan ang natapong kape gamit ang panyo. Sa pagmamadali nito, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng bestida nito, isang maliit, nakatuping litrato. Nang yumuko ito para pulutin ang mga papel, hindi niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang litrato. "You drop this," sabi niya, ang boses ay nanatiling malamig. Itinaas ni Iggy ang kanyang mukha, puno ng gulat at takot, na para bang nahuli sa isang mas malaking kasalanan. Kinuha nito ang litrato mula sa kanyang kamay. Ngunit huli na. Nakita na niya. Isang litrato ng dalawang tao. Si Iggy, nakangiti ng malapad, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting totoo at puno ng buhay. Katabi niya ay isang batang lalaki, payat at medyo maputla, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kapatid. Inaasahan ni Marco na makakaramdam siya ng tagumpay. Inaasahan niya ang pagpapatibay ng kanyang paniniwala na ang lahat ay isang palabas. Ngunit habang hawak niya ang litrato, isang bagay ang gumalaw sa loob niya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi niya gusto. Hindi ito awa. Hindi ito simpatya. Ito ay isang pagkagambala. Isang maliit na bitak sa perpektong pader ng kanyang galit. Ang ngiti sa litratong iyon ay hindi ngiti ng isang magnanakaw. Ang pagtingin ng batang lalaki sa kanyang kapatid ay purong pagmamahal. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Isang kahinaan. Isang ilusyon. Subalit nang ibalik niya ang tingin kay Izzy, na ngayon ay mahigpit na hawak ang litrato na parang isang kayamanan, nakita niya hindi lamang ang magnanakaw, kundi ang babae sa litrato. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti ay tila hindi na gaanong perpekto. Isang kakaiba at hindi kanais-nais na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang bawat araw sa Gonzaga Prime Holdings ay isang pagsubok sa tatag. Ang bawat umaga ay sinisimula ni Iggy sa isang tahimik na panalangin sa kanyang isipan, "Kayanin mo to, para kay Miguel." Ito ang naging mantra niya, ang tanging kalasag laban sa mga patutsada at utos na idinisenyo para siya ay durugin. Isang linggo na ang nakalipas mula noong una niyang araw, at ang tore ng mga dokumento sa kanyang mesa ay tila hindi nababawasan, bagkus ay nadadagdagan pa. Ang mga utos ni Emily Gonzaga ay laging alanganin at imposible. I-encode mo ito bago magtanghalian. Hanapin mo ang file na ito mula 5 taon na ang nakalipas, kailangan ko sa loob ng 1 oras. Ayusin mo ulit ang schedule ko, cancel mo lahat, pagkatapos ay i-book mo ulit. Ang bawat yes, sir, na lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang paglunok ng kanyang pride. Ang kanyang likod ay palaging masakit. Ang kanyang mga mata ay palaging nanunuyo dahil sa kakatingin sa computer screen. Ngunit hindi siya bumibitiw. Hindi siya maaaring bumitiw. Ang bawat sahod ay isang hakbang palapit sa kaligtasan ni Miguel. Ang bawat pagtitiis ay isang sakripisyo para sa kapatid. Isang umaga, ang karaniwang tensyon sa opisina ay napalitan ng isang kakaibang pagkaabala. Ang mga empleyado ay tila mas mabilis kumilos, mas maingat. Nalaman ni Iggy ang dahilan ng bumukas ang malaking pinto ng opisina at pumasok ang isang babae. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng isang pulang-pulang bestida na tila mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ni Iggy. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay may perpektong makeup. Naglalakad siya na para bang pag-aari niya ang bawat sulok ng gusali. Ang lahat ay bumabati sa kanya ng good morning, Ma'am Bella. Siya siguro, naisip ni Iggy, habang inaalala ang mga bulong-bulungan tungkol sa kasintahan ng si. Nagdiretso ito sa mesa ni Iggy, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa makintab na sahig. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis na pagsusuri na puno ng paghamak. "So, you're the new girl," sabi ni Isabella, Bella T. Montenegro, ang boses ay matamis ngunit may talim. "Get me coffee. Black. 2 shots of espresso. No sugar.
And use the beans from Ethiopia, not the local blend. M. Gonzaga hates the local blend. Itinaas nito ang isang perpektong kilay. You should know that Kisay now, shouldn't you? Hindi pa man nakakasagot si Ihi, tumalikod na ito at pumasok sa opisina ni Marco, na para bang isa lamang siyang kasangkapan na walang pangalan. Naramdaman ni Ihi ang mga tingin ng ibang empleyado. Ang iba ay maihalong awa, ang iba ay maihalong panunuya. Huminga ka, Gise. Huminga ka lang. Nang dalhin niya ang kape, nadatnan niya si Bella na nakaupo sa silya sa tapat ng mesa ni Marco. Ang isang binti ay nakapatong sa isa, puno ng kumpiyansa. Kinuha nito ang tasa mula sa kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napakabagal mo naman, sabi nito matapos humigo. At siguraduhin mong sa susunod, ang tasa ay nakapatong sa tamang platito. Ang cheap tingnan ng ganito. Nakakahiya sa mga bisita ng kumpanya. Hindi sumagot si V.E. Yumuko na lamang siya at mabilis na lumabas ng silid, ang mga pisngi ay nag-iinit sa kahihiyan. Gabi na. Ang mga ilaw sa opisina ay isa-isa nang namatay. Tanging ang lampshade sa mesa ni V.E. ang nananatiling bukas, nagbibigay liwanag sa bundok ng trabahong kailangan pa niyang tapusin. Ang buong palapag ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng kanyang pag-type. Si Ihi Gonzaga ay umalis na 1 oras na ang nakalipas, ngunit nag-iwan ito ng isang urgent na report na kailangan daw sa unang oras ng umaga. Nang tumunog ang kanyang cellphone, halos mapatalon siya sa gulat. Nakita niya ang pangalan sa screen, Lola Remedios. Ang kanyang lola, ang tanging natitirang nakakatanda sa kanilang pamilya. Pinilit niyang pasayahin ang kanyang boses. Hello, La. Apo, kumusta ka na? Gabi na, bakit parang nasa opisina ka pa? Ang nag-aalalang boses ng matanda. Okay lang po ako, La. May tinatapos lang po na importante. Kailangan po talaga, pagsisinungaling niya. Kayo po ni Miguel, kumusta? Ayos lang kami. Katutulog lang ng kapatid mo. Ikaw, kumain ka na ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Hija. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Naramdaman ni Ivy ang pag-init ng kanyang mga mata. Opo, La. Kakakain ko lang po. Busog na busog nga po, Isa pang kasinungalingan. Ang huli niyang kain ay ang tinapay kaninang umaga. Matapos ang tawag, hindi niya napigilan ang pagpatak ng isang luha. Pinunasan niya ito agad. Bawal ang umiyak. Bawal ang maging mahina. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papel na pinagpuyatan niya, isang delivery man ang lumapit sa kanyang mesa. For Miss Arajenica Santos, tanong nito. Naguguluhang tumango si He. Wala siyang inaasahang padala. Iniabot sa kanya ang isang simpleng paper bag nang buksan niya ito, isang lunchbox ang nasa loob. Mainit-init pa. Sa loob may kanin, adobo at nilagang itlog. Isang simpleng pagkain na tila inihanda sa bahay. May isang maliit na note na nakadikit sa takip. Huwag palipasin ang tanghalian. Walang pangalan. Walang anumang palatandaan kung kanino galing. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ay abala sa kani-kanilang trabaho. Si Ihi Gonzaga ay nasa loob ng kanyang opisina, may kausap sa telepono. Imposibleng galing ito sa kanya. Ang taong iyon ay nasisiyahan na makita siyang nagugutom. Sino? Isang kakatuwang pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang halo ng pagtataka at isang maliit na kislap ng pagpapasalamat. Sa isang mundong puno ng kalupitan, may isang taong nakapansin. Ngunit ang maliit na sandali ng ginhawa ay agad na binura ng isa na namang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya. Good afternoon, is this Miss Arajenica Santos? Isang formal na boses ang sumagot. I'm calling from the billing department of the Philippine Heart Center regarding your brother, Miguel Santos. Agad na kumabog ang dibdib ni Iggy. Opo, bakit po? Ma'am, we're calling to inform you that upon final re-evaluation of the required surgical equipment and specialist fees, there has been a significant adjustment in the total cost of the procedure. Adjustment po. Anong ibig sabihin on? The total cost is now projected at 2.1 million pesos.
The initial deposit required before we can finalize the surgery schedule has been increased to 1.2 million. We will need the remaining balance of 400,000 pesos to be settled within the week. Nabitawan ni Vicky ang hawak niyang ballpen. Ang bawat salita ay parang isang malaking bato na ipinatong sa kanyang dibdib, dinudurog ang anumang natitirang pag-asa sa loob niya. 400,000. Sa loob ng isang linggo. Pero bakit po? Akala ko po di. Standard procedure po, ma'am, due to unforeseen logistical costs. We are very sorry. Ang boses ay humihingi ng paumanhin, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Parang nabibingi, ibinaba ni Ihi ang telepono. Ang mainit na lunchbox sa kanyang mesa ay tila lumamig. Ang amoy ng adobo ay biglang naging nakakasuka. Dali-dali siyang tumayo, hindi pinansin ang tingin ni Eme Ramirez. Naglakad siya na parang isang zombie papunta sa banyo. Isinara niya ang pinto ng isang cubicle at isinandal ang kanyang noo sa malamig na metal. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang hangin ay tila naubos. Ang 400,000 ay isang halimaw na tumatawa sa kanya, isang imposibleng bundok na hindi niya kayang akyatin. Doon, sa katahimikan ng banyong amoy disinfectant, bumigay siya. Napaluhod siya sa malamig na sahig, ang katawan ay nanginginig sa mga hikbing pilit niyang pinipigilan. Wala nang natira. Wala nang pag-asa. Pakiramdam niya ay nalulunod siya, at walang sinumang handang maghagis sa kanya ng salbabida. Ang paghihiganti ay dapat sanang maging simple. Isang malinaw na landas mula sa kasalanan patungo sa kaparusahan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang landas na iyon ay nagiging malabo, nababalot sa isang hamog ng mga emosyong hindi dapat naroroon. Kaninang umaga, kumilos si Marco nang hindi nag-iisip. Isang kilos na salungat sa kanyang plano. Habang papunta sa isang meeting, napansin niya si Ihi sa kanyang mesa, nakayuko sa mga dokumento, ang mukha ay maputla at ang mga balikat ay bahagyang kuba sa pagod. Hindi pa ito nagtatanghalian. Alam niya dahil inutusan niya ang kantin na huwag itong bigyan ng anumang pagkain nang walang direktang utos mula sa kanya. Isang kakatuwang bigat ang lumitaw sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, tinawagan niya ang kanyang personal na driver. Magpadala ka ng tanghalian sa 50 floor. Para kay Miss Santos. Siguraduhin mo walang makakaalam na galing sa akin. Bakit niya ginawa iyon? Sinabi niya sa sarili na ito ay bahagi ng laro. Isang paraan upang guluhin ang isip nito. Isang patikim ng kabaitan bago ang panibagong dagok ng kalupitan. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang nagsisinungaling siya. Ang imahe ng batang lalaki sa litrato ay bumabalik sa kanyang isipan sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Nang bumalik si Luis sa kanyang opisina ng hapong iyon, dala ang isang makapal na brown envelope, alam ni Marco na oras na para harapin ang katotohanan, anuman iyon. Nandito na, sabi ni Luis, inilapag ang envelope sa mesa na may bigat. Ang buong kwento ni Ara Jenica Santos. Binuksan ito ni Marco nang may pag-aalinlangan. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento, ang death certificate ng mga magulang ni Ihi, namatay sa isang vehicular accident 3 taon na ang nakalipas. Mga medical record mula sa Philippine Heart Center na detalyadong naglalarawan sa kondisyon ni Miguel Santos, tetralogy of fallout with severe pulmonary atresia. Isang bihirang depekto sa puso na nangangailangan ng agarang at komplikadong operasyon. Mga bank statement na nagpapakita ng halos wala ng laman. Mga sulat ng pagtanggi mula sa mga charity at ahensya ng gobyerno. Ang bawat piraso ng papel ay isang sampal sa mukha ni Marco. Bawat salita ay isang patunay ng isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. She's not like her, Marco, sabi ni Luis sa mahinang boses, na binasag ang katahimikan. Hindi ito modus. Totoo ang lahat. Desperada lang talaga siya. Hindi sumagot si Marco. Itiniklop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa para itago ang bahagyang panginginig ng mga ito. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, na pinatigas ng pagkakanulo ni Clarice, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang galit na nagsilbing panggatong niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang maging abo, at sa ilalim nito ay isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, kasalanan. Ano ang ginawa ko? Upang takasan ang sariling mga iniisip, binuksan niya ang monitor ng security camera sa kanyang computer,
isang bagay na ginagawa niya para bantayan ang bawat kilos ni Iggy. Nakita niya ito sa kanyang mesa, nakatulala sa kawalan. Pagkatapos ay nakita niyang sinagot nito ang isang tawag sa telepono. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit nakita niya ang lahat. Ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Ang pagbagsak ng hawak nitong ballpen. Ang paraan ng pagtibay ng panga nito na para bang pinipigilan ang sariling gumuho. Nakita niya itong tumayo at naglakad palabas, ang mga kilos ay mekanikal na parang isang manika na naputulan ng tali. Isang mabigat at hindi komportableng pakiramdam ang lumamon kay Marco. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na mukhang isang makatarungang parusa. Mukha na itong pananakit sa isang taong nalulunod na. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Bella. Marco, darling, sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot. I was thinking, for the anniversary ball, maybe we could tea. Natigil ito nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. What's wrong? At bakit mo pinapanood ang sekretarya mo sa kikis? Medyo nakakatakot, hindi ba? Isinara ni Marco ang monitor. May tinatapos lang ako, Bella. Lumapit si Bella at umupo sa gilid ng kanyang mesa, hinaplos ang kanyang balikat. Nakita ko siya kanina. Mukhang iiyak na naman. You're being too soft on her, Marco. Baka mamaya, kung anong drama na naman ang gawin niyan para makuha ang simpatsya mo. Ganyan sila mag-umpisa. Ang mga salitang ganyan sila ay tumama kay Marco na parang lason. Ganoon na ganoon ang mga salitang ginamit niya kay Luis. Ngunit ngayon, nang marinig niya ito mula kay Bella, ang tunog ay mali. Ang tunog ay malupit. Bella, not now, sabi niya, ang boses ay mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Tinaasan siya nito ng kilay na saktan. Fine. I'll just see you tonight, then. Don't be late for dinner with my father. Tumayo ito at lumabas, ang pagmamartsa nito ay nag-iwan ng isang malamig na katahimikan. Naiwan si Marco na mag-isa, na may dalawang magkasalungat na imahe sa kanyang isipan, si Bella, na nag-aalala sa isang anniversary ball, at si Iggy, na ang buong mundo ay gumuho dahil sa isang tawag sa telepono. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa opisina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman. Mabilis niyang kinuha ang kanyang susi at Amerikana. Ines Ramirez, I'm leaving for the day. Cancel all the remaining appointments, sabi niya habang nagmamadaling lumabas. Dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan, minaneho niya ang kanyang sasakyan hindi pa uwi, kundi patungo sa direksyon kung saan niya hinalang pupunta si Iggy. Patungo sa ospital. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad. Ang puso niya ay kumakabog sa isang ritmo ng kaba at pag-aalinlangan. Natagpuan niya siya sa isang hindi gaanong mataong pasilyo ng heart center sa labas ng billing department. Hindi siya umiiyak ng malakas. Mas masahol pa roon. Nakayuko siya, nakikipag-usap sa isang babaeng nasa likod ng isang salamin na bintana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagsusumamo. Please baka po may iba pang paraan, narinig ni Marco na sabi ni Iggy. Kahit anong trabaho po sa ospital, tatanggapin ko. Maglilinis po ako, gagawin ko po ang lahat. Magbabayad po ako, pangako. Huwag niyo lang po siyang alisin sa listahan, parang awa niyo na po. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi ang magnanakaw. Hindi ang sinungaling. Siya ay isang kapatid na handang ipagpalit ang lahat, ang kanyang dignidad, ang kanyang sarili, para sa buhay ng kanyang kapatid. At siya ang nagdagdag sa pasanin nito. Siya ang naglaro sa kanyang desperasyon. Siya, si Marco Gonzaga, sa kanyang toring-garing, ay nagsagawa ng isang munting, malupit na digmaan laban sa isang taong nakikipaglaban na para sa kanyang buhay. Nakatayo siya roon sa dilim ng pasilyo, nakatago sa isang anino, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi isang tanda ng lakas. Ito ay isang testamento sa kanyang karuwagan. At sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya ay bumalik sa nakaraan at burahin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ang anniversary ball ng Gonzaga Prime Holdings ay isang kaganapan na binabasa lang ni Iggy sa mga society magazine.
Isang gabi kung saan ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa bansa ay nagsasama-sama, nakasuot ng mga diamante at mga damit na katumbas ng ilang taong sahod niya. Hindi niya kailanman inakala na mapapasok siya sa mundong iyon. Ngunit heto siya, nakatayo sa gilid ng marangyang ballroom, pakiramdam ay isang basahan sa gitna ng mga seda. Ang lahat ay dahil kay Bella. Kaninang hapon, ipinatawag siya nito sa opisina ni Enrique Gonzaga. Darling, sabi ni Bella, may isang napakatamis na ngiti. As Marco's secretary, you have to be at the ball tonight. It's part of your job. At dahil alam kong wala kang maisusuot, I took the liberty of getting you dressed. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag mula sa isang mamahaling bautike. Sa loob, isang kulay pilak na bestida. Maganda ito, ngunit pagkasuot niya, naramdaman niya agad ang mali. Ang tela ay masyadong manipis. Ang hiwa ay masyadong mababa sa dibdib at masyadong mataas sa hita. Sa isang silid na puno ng mga babaeng nakasuot ng mga eleganteng evening gown, ang suot niya ay isang cocktail dress na tila sumisigaw ng desperada. Ito ang plano ni Bella. Hindi para tulungan siya, kundi para ipahiya siya. Para ipakita sa lahat na hindi siya kabilang dito. At wala siyang nagawa kundi isuot ito. Ang pagtanggi ay hindi isang opsyon. Habang hawak ang isang tray ng champagne glasses na iniutos sa kanya ng isang event organizer, maingat siyang naglakad sa gitna ng mga bisita. Bawat ngiti, bawat bulungan, pakiramdam niya ay tungkol sa kanya. Ang kanyang mga pisngi ay nag-iinit at ang tanging gusto niya ay maging invisible. Well, what do we have here? Isang malagong na boses ang bumasag sa kanyang mga iniisip. Isang matabang lalaki na may mapupulang pisngi at amoy alak ang humarang sa kanyang daraanan. Nakita niya ito kanina nakausap si Enrique Gonzaga. Isa itong importanteng kliyente. Such pretty face for a server, sabi ng lalaki, ang mga mata nito ay malagkit na gumagapang sa kanyang katawan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ellis, don't you put that tray down and join me for a drink? Nanigas si Veye. Sorry, sir, I'm working, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ngunit hinigpitan pa ng lalaki ang hawak nito. Nonsense. This beautiful girl like you shouldn't be working. You should be having fun. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Let's have some fun. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa paligid, humihingi ng tulong. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Bella. Nakatayo ito hindi kalayuan, may hawak na isang baso ng wine, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kababaihan. Nakita siya ni Bella. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit, sa halip na awa o tulong, ang nakita ni Iggy sa mga mata ni Bella ay isang malamig, nagtatagumpay na ngiti. Nasisiyahan itong panoorin ang kanyang paghihirap. Doon naintindihan ni Iggy. Bahagi ito ng plano. Ang lahat ng ito ay isang bitag. Nang akmang hahatakin na siya ng lalaki, isang anino ang biglang tumakip sa kanila. Isang kamay ang matatag na humawak sa braso ng lasing na kliyente, na may puwersang hindi marahas, ngunit hindi maaring baliwalain. Let her go, Yimatan. Ang boses ni Marco Gonzaga ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, ngunit puno ng panganib. Agad na binitawan ng kliyente si Gay, na parabang napaso. SMT, Gonzaga. I was just having a little fun, utal ng lalaki, biglang nawala ang kalasingan. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang paliwanag. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Pagkatapos, sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, hinubad ni Marco ang kanyang mamahaling suit jacket at marahang ipinatong sa mga balikat ni Iggy. Ang tela ay mabigat at mainit. Ang amoy nito, isang halo ng mamahaling pabango at ng kanya mismong amoy, ay bumalot sa kanya. Bigla, ang kanyang katawan na halos hubad sa manipis na bestida ay natakpan. Naramdaman niya ang isang kakatuwang pakiramdam ng kaligtasan. Go, utos ni Marco sa mahinang boses, para lamang sa kanya. I'll handle this. Hindi na niya kailangan pang sabihan ng 2 beses. Mabilis siyang tumalikod, hawak-hawak ang jacket na nakapatong sa kanya, at naglakad palayo, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang papatawid sa ballroom, nasulyapan niya ang mukha ni Bella. Ang nagtatagumpay ng ngiti ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng purong galit at pagkabigla.
Nagkulong si Vihi sa pinakamalapit na banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa sarili sa salamin. Ang makapal na itim na jacket ay isang matinding kaibahan sa kumikinang ngunit malaswang bestida. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Matapos siyang pahirapan ng ilang linggo, bakit siya ipagtatanggol nito? Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo ng pagkalito, kahihiyan at isang kakatuwang pasasalamat. At sa gitna ng katahimikan ng banyo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Agad na nawala ang lahat ng iniisip niya tungkol sa ballroom. Ang tanging mahalaga ay ang tawag na iyon. Hello? Ed Reyes? Miss Santos, ang boses sa kabilang linya ay apurahan. Miguel. He's having trouble breathing. His oxygen levels are dropping significantly. We've put him on full support, but his heart is under too much strain. Ang bawat salita ay isang dago. Ano pong ibig sabihin on, dos? Miss Santos, kailangan na nating gawin ang operasyon. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng susunod na 24 na oras. I'm very sorry, but we might lose him. Ang mundo ni Dihi ay huminto sa pag-ikot. Ang mga kumikinang na ilaw ng banyo ay lumabo. Ang tunog ng malayong musika mula sa ballroom ay naging isang walang kahulugang ugong. 24 na oras. Mawawala siya. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay. Hindi niya ito pinulot. Napasandal siya sa pader, ang hininga ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lamang emosyonal. Pisikal na. Masakit. Lumabas siya ng banyo, hindi alam kung saan pupunta. Naglakad siya ng walang direksyon, hanggang sa marating niya ang isang tahimik na balkonahe na tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang lahat ng kanyang pagtitiis. Ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Para sa wala. Mamamatay ang kapatid niya dahil wala siyang pera. Mamamatay ito dahil nabigo siya. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Una, paunti-unti. Pagkatapos, isang agos na hindi na mapigilan. Napaupo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang jacket ni Marco Gonzaga ay nahulog mula sa kanyang mga balikat. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha. Nakatayo roon si Marco, ang mukha ay hindi na malamig at mapanuri. Ito ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita rito noon, pag-aalala. Lumapit ito at lumuhod sa kanyang harapan. Are you okay? Anong nangyari? At doon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa kanyang puso. Ang pagod. Ang takot. Ang kawalan ng pag-asa. Ang bigat ng kanyang kasalanan. Lahat ay sumabog. Kasalanan ko to, humikbi siya, ang mga salita ay halos hindi maintindihan. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang ako. Si Miguel. Mamamatay siya dahil sa akin. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco, ang boses ay malumanay. Tumingin si Ziggy sa mga mata nito, ang mga matang kinatatakutan niya, ang mga matang pag-aari ng lalaking ninakawan niya. Wala na siyang pakialam. Wala nang halaga ang anumang mangyari sa kanya. Ako po di. Nagsimula siya, ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa sarili niyang dibdib. Ang katotohanan ay lumabas, hindi bilang isang paliwanag, kundi bilang isang pagsuko. Ako po ang nagnakaw sa inyo. Para po sa kapatid ko. Ako po ang nagnakaw sa inyo. Para po sa kapatid ko. Ang mga salitang iyon, binitawan sa gitna ng mga hikbi at desperasyon, ay hindi isang bala. Hindi ito isang suntok. Ito ay isang demolisyon. Sa isang iglap, ang buong istruktura ng paghihiganti na maingat na itinayo ni Marco sa loob ng kanyang puso ay gumuho. Ang mga pader ng galit ay naging alabo. Ang pundasyon ng kapaitan ay nabasag. Ang natira ay siya, nakaluhod sa gitna ng mga guho, nakatingin sa pinagmulan ng lahat ng ito, isang babaeng wasak na wasak. Hindi siya nagulat. Alam na niya. Ngunit ang marinig ito mula mismo sa kanya, sa ganitong paraan, hindi bilang isang pagmamayabang o isang tusong plano,
kundi bilang isang huling, desperadong pagsuko, ay ibang-iba. Ang kanyang paghihiganti ay biglang naging isang kasuklam-suklam na laro ng isang batang paslit na nananakit ng isang paru-parong may bali ng pakpak. Ang imahe ni Clarice ay sumagi sa kanyang isipan, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nagdulot ng galit. Nagdulot ito ng isang malinaw na paghahambing. Si Clarice ay nagnakaw dahil sa kasakiman. Si Ae ay nagnakaw dahil sa pagmamahal. At sa sandaling iyon, ang bigat ng kanyang mga ginawa sa nakalipas na mga linggo ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang semento. Ang bawat utos, bawat pang-iinsulto, bawat sandali ng kasiyahan na naramdaman niya sa pagpapahirap dito, ay naging laso na ngayon sa kanyang sistema. Isang emosyon na mas malakas pa sa galit at pagsisisi ang umakyat sa kanyang lalamunan. Isang primitibong pangangailangan na protektahan ito. Naitama ang kanyang pagkakamali. Nailigtas hindi lamang ang kapatid nito, kundi pati na rin siya, mula sa bangin kung saan niya ito itinulak. Tumayo ka, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa balak niya. Hinawakan niya ang braso nito, tinutulungang makatayo. Ang balat nito ay malamig. Ang katawan nito ay nanginginig pa rin. Ihahatid na kita. Ang biyahe papunta sa maliit na apartment ni Dihi sa Pasig ay binalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang hindi komportable. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Hawak ni Marco ang manibela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa babaeng katabi niya. Nakaupo si Hihi sa passenger seat, nakabalot pa rin sa kanyang suit jacket, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kumikinang na tore ng Makati ay unti-unting napapalitan ng mas simpleng mga gusali at mas madidilim na kalye. Parang isang paglalakbay mula sa kanyang mundo patungo sa mundo nito. Hindi na ito umiiyak, ngunit ang paminsan-minsang panginginig ng mga balikat nito ay nagsasabing ang unos sa loob niya ay hindi pa tapos. Nakita niya ang refleksyon ng mga ilaw ng poste sa bintana na dumadaan sa mga mata nitong basa pa rin sa luha. Ang Marco Gonzaga na nagplano ng paghihiganti ay namatay na sa balkonaheng iyon. Ang pumalit ay isang taong binabagabag ng matinding pagsisisi. Nang huminto sila sa tapat ng isang luma at masikip na apartment building, wala pa ring nagsasalita. Bago pa man makakilos si Ihi, bumaba na si Marco at pinagbuksan siya ng pinto. Isang kilos na hindi niya namalayang ginawa niya, isang kilos na nagmula sa isang lugar na mas malalim pa sa kanyang isipan. Salamat po, sir, sabi ni Ihi sa napakahinang boses, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Hinubad nito ang jacket at maingat na tiniklop bago iabot sa kanya. Salamat po rito. Tinanggap niya ito. Ang mga daliri nila ay muling nagdikit. Ngunit ngayon walang kuryente ng gulat. Ang naramdaman niya ay isang banayad na init, isang tahimik na koneksyon na mas malalim pa sa anumang galit o pagnanasa. Hindi niya binitiwan ang tingin nito. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Ihi, ang takot at ang pagod. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang dignidad na hindi nabasag. Huwag kang mag-alala tungkol sa kapatid mo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang pangakong hindi na mababali. Ako na ang bahala. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pag-aalinlangan. Bakit po? Bakit po ninyo ito ginagawa? Huminga ng malalim si Marco. Panahon na para sa katotohanan. Hindi para sa kanya, kundi para dito. Dahil nagkamali ako, Yihe, pag-amin niya, at sa pagsabi noon, naramdaman niya ang paggaan ng isang bigat na matagal na niyang pinapasan. Nagkamali ako sa lahat. Bago pa man ito makasagot, tumalikod na siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Iniwan niya si Ihi na nakatayo roon, hawak ang mga salitang iyon, habang mabilis niyang pinaandar ang makina at umalis sa madilim na eskinita. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang binabaybay ang daan pabalik sa kanyang mundo, hindi na siya ang Marco Gonzaga na umalis sa ballroom kanina. Ang plano ng paghihiganti ay abo na. Ang galit ay napalitan na ng isang malinaw at kagyat na layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang isang numero mula sa memorya. Tony, it's Marco, sabi niya nang sagutin ang tawag. Marco. It's almost midnight. Anong himala at napatawag ka? Ang masayang boses ni Ihi Antonio, Tony De Leon, ang pinakamahusay na pediatric cardiac surgeon sa bansa at isang matalik na kaibigan. I need a favor. A big one, diretsong sabi ni Marco.
May isang pasyente sa heart center. Miguel Santos. 11 years old. Tetralogy of Fallot. He needs surgery immediately. As in, within the next 24 hours. Narinig niya ang pagbago sa tono ni Tony. That's a very critical window, Marco. Mahirap mag-schedule ng ganyan kaagad. The I full surgical team T. Don't care what it takes, putol ni Marco, ang boses ay puno ng otoridad na hindi sanay mabigo. Cancel your appointments. Move mountains. Assemble your best team. I will cover everything. Double the cost, triple it, I don't give a damn. Just save the kid, Tony. Save him. Isang sandaling katahimikan. Okay, Marco, sagot ni Tony, seryoso na. I'm on his way to the hospital now. I'll handle it personally. Consider it done. Pagkababa ng telepono, napasandal si Marco sa kanyang upuan. Isang bahagi ng misyon ay natapos na. Ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. May isa pa siyang multo na kailangang harapin. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang mga ilaw ay nakabukas. Nakaupo si Bella sa sofa, ang mga braso ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib, ang mukha ay isang maskara ng nag-ielong galit. Saan ka galing? Tanong nito, ang bawat salita ay may elo. You humiliated me tonight, Marco. Sa harap ng lahat ng tao. Sa harap ng ama ko. Ang iwanan ako sa sarili nating party para lang ipagtanggol at ihatid ang basurerang iyon. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya papunta sa bar at nagsali ng isang baso ng tubig. Ang kanyang kalmadong kilos ay tila lalong nagpagalit kay Bella. Ano? Wala ka man lang sasabihin, sigaw nito, tumatayo na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para ayusin ang gusot na iniwan ng kapatid ko, ganito lang ang igaganti mo sa akin. Papalitan mo ako sa isang hamak na sekretarya na halatang ginagamit ka lang. Doon hinarak siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay malamig at desidido. It's over, Bella. Natigilan si Bella. Anong-anong sinabi mo? Tapos na tayo, ulit niya, malinaw at pinal. This engagement. This arrangement. It's done. Ang galit sa mukha ni Bella ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng purong pagkaalarma. Ang babaeng palaging may kontrol ay biglang nawala ng panimbang. Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa babaeng iyon, halos hysterical nitong sabi. Hindi ka ba natututo, Marco? Paulit-ulit ka na lang bang magpapaloko sa mga babaeng mukhang pera? Lumapit ito, ang mga mata ay nanlilisik. Ito na ang huling barahan nito at alam niya. Ang barahan na palagi nitong ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang nakaraan. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit niya sa iyo ang parehong mga pamamaraan na ginamit ng kapatid ko. Ang mga kwentong nakakaawa. Ang mga painosenteng tingin. Ginigising niya ang hero complex mo para makuha ang pera mo, tulad ng ginawa ni Clarice. Ang pagbanggit sa pangalan ng kapatid nito ay isang desperadong alas. Isang huling, makamandag na panusok. Kung ito ay nangyari isang araw lang ang nakalipas, marahil ay tumalab ito. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya si Bella, wala na siyang nakitang anumang bakas ng pag-aalala. Ang tanging nakita niya ay ang pangit na mukha ng pagmamanipula. Tapos ka na, tanong niya, ang boses ay nakakagulat na kalmado. You're right. She used the same sub-story as your sister. But here's the difference, Bella. Her story was true. 5 oras. 5 oras na parang 5 taon. Sa loob ng 5 oras na iyon, ang mundo ni Dee ay lumiit sa espasyo ng isang puting-puting waiting area sa ospital. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, si Lola Remedios ay hindi bumibitiw sa hawak nitong rosaryo, ang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Ilang sandali lang ang nakalipas matapos siyang iwan ni Engie Gonzaga sa kanilang apartment, isang ambulansya ang dumating. Isang grupo ng mga mediko na hindi niya kilala ang mabilis na kumilos, sinasabing sila ang bagong team na hahawak sa kaso ni Miguel. Naguguluhan at walang lakas na tumutol, sumama na lamang siya. Ngayon, sa likod ng mga saradong pinto ng operating room, ang buhay ng kanyang kapatid ay nakasalalay sa mga kamay ng mga estranghero, sa isang operasyong pinondohan ng isang misteryo.
Isang misteryong may pamilyar na mukha at malamig na mga mata. Ako na ang bahala. Ang mga salitang iyon ni Marco Gonzaga ay umuulit sa kanyang isipan, isang nakakalitong himig ng pag-asa at takot. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Isang matangkad na doktor na may pagod ngunit magiliw na mga mata ang lumabas. Tumayo si Hihi at si Lola Remedios, ang kanilang mga puso ay tila huminto sa pagtibok. Kayo po ang pamilya ni Miguel Santos, tanong ng doktor. Oo po, Doc. Ako po ang kapatid, nanginginig na sagot ni G. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. The surgery was a success. It was complicated, but the boy is a fighter. He's stable now and is being moved to the recovery room. Ang mga salitang iyon ay parang isang alon na humugas sa lahat ng kanyang takot at pagod. Napaluhod si Hihi, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Niyakap siya ni Lola Remedios, at sabay silang umiyak, mga luhang mainit at matamis, mga luha ng isang milagrong natupad. Salamat po, Diyos ko. Salamat po, paulit-ulit na sabi ng kanyang lola. Tumingala si Hihi, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang pasasalamat niya ay hindi lamang para sa Diyos. Ito ay para rin sa isang taong hindi niya lubos maintindihan. Isang taong nagpahirap sa kanya, ngunit siya ring nagligtas sa kanila. Lumipas ang ilang araw. Si Miguel ay mabilis na nagpapalakas. Ang kulay ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Nakaupo si Hihi sa tabi ng kanyang kama, binabantayan ang bawat paghinga, bawat paggalaw, na para bang isang kayamanang hindi niya kayang mawala. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro para kay Miguel, dalawang lalaking nakauniporme ng security guard ng EJ Tower ang pumasok sa silid. Miss Arajenica Santos, tanong ng isa, ang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Kinabahan si Gaye. Opo, bakit po? Pinapasabi po ng Board of Directors na kailangan po ang inyong presensya sa opisina. Ngayon din po. Ang kapayapaan na naramdaman niya ay biglang naglaho na parang bula. Bakit daw po? Hindi po kami sinabihan ng dahilan, ma'am. Ang utos lang po ay ihatid kayo sa boardroom. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Boardroom. Hindi ang opisina ni Enrique Gonzaga. Ang boardroom. Ang lugar kung saan ginagawa ang mga pinakamabibigat na desisyon. Hinalikan niya si Miguel sa noo, nagpaalam kay Lola Remedios na babalik din siya agad, at nanginginig na sumama sa mga gwardiya. Ang paglalakbay pabalik sa Gisay Tower ay parang isang martsa patungo sa bitayan. Dinala siya sa ika-52 palapag, sa isang silid na hindi pa niya napapasukan. Ang boardroom. Isang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy ang nasa gitna, napapaligiran ng mga silyang leather. Nakaupo roon ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may edad, ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Bella Montenegro, mukhang kalmado at puno ng kapangyarihan. Wala si Emil Gonzaga. Please, have the seat, Miss Santos, sabi ng isang matandang lalaki sa gitna. Naupo si Hihi sa nag-iisang bakanting silya sa tapat nilang lahat. Pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon siya. Miss Santos, nagsimula si Bella, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. We have called you here today regarding a very serious matter. It has come to our attention that confidential company data has been leaked to our primary competitor, clear act of corporate espionage. Nanlamig si Vee. Ano po? Wala po akong alam dyan. Ngumiti si Bella, isang malamig na ngiti. That's what we thought at first. Until our jazz department traced the breach. Back to your workstation. Ipinakita sa isang malaking screen sa pader ang mga ebidensya. Mga kopya ng mga email na mukhang galing sa kanyang computer, ipinapadala sa isang address ng kalabang kumpanya. Mga peking bank statement na nagpapakita ng malalaking halagang idineposito sa isang account na nakapangalan sa kanya. Hindi po totoo yan, sabi ni E. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko po yan ginawa. Frame up po yan. Miss Santos, sabi ni Bella, ang boses ay tumigas.
Ang ebidensya ay malinaw. You used your position, you used Marco's trust, to sell our company's secrets. This isn't just grounds for termination. This is a criminal offense. Gumuho ang mundo ni Ge. Isang bitag. Isang perpektong bitag. Wala siyang kalaban-laban. Ang mga mukha ng board ay puno ng paghusga. Nakikita na niya ang sarili sa loob ng isang selda, malayo kay Miguel, malayo sa kanyang lola. Nang akmang magsalita na ang matandang lalaki para ibigay ang hatol, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Marco Gonzaga. Sa kanyang likod, si Luis, na may dalang isang laptop. Hindi tumingin si Marco kay De. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Bella. Ang buong silid ay napuno ng isang mabigat na tensyon. Good afternoon, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat ng bakal. I believe you are mistaken about the source of the leak. Natigilan si Bella. Marco, what is this? The evidence is clear. The evidence is fabricated, putol ni Marco. At alam nating dalawa kung sino ang may kakayahang gawin iyon. Itinuon ni Luis ang kanyang laptop sa malaking screen. Ladies and gentlemen of the board, nagsimula si Luis. What you are about to hear is an audio recording, retrieved from e-bug placed in Miss Montenegro's office, after we received tip about possible sabotage attempt. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Bella ang umalinggaw sa silid, malinaw at malupit, nagbibigay ng mga utos sa isang tao kung paano ipeke ang mga email at bank statement. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Bella. This is illegal. You can't. There's more, sabi ni Luis, hindi siya pinansin. Ipinakita niya ang isang financial report. Ang pera ay hindi nanggaling sa kalabang kumpanya. Ito ay nanggaling sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na direktang nakaugnay sa iyo, Miss Montenegro. Ang parehong account na ginamit ng kapatid mong si Clarice Montenegro nang dinispalko niya ang kumpanyang ito 5 taon na ang nakalipas. Iyon ang huling pako sa kabaong. Ang buong kwento ay lumabas, hindi lang ang paninira kay Eve, kundi ang pagkakasangkot ni Bella sa krimen ng kanyang kapatid. Napatayo si Bella, ang kanyang pagiging kalmado ay basag na. Sinungaling! Lahat kayo sinungaling. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang mga gwardiya ay pumasok at marahang hinawakan ang kanyang mga braso. Habang dinadala palabas, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Marco. At pagkatapos sa kanya. Naiwan si Vie na nakaupo, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang takot ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan ng pagkatulala. Gabi na. Ang mga ilaw sa silid ng ospital ay malabo. Mahimbing na natutulog si Miguel, ang kanyang paghinga ay payapa. Nakaupo si Vie sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, sinusubukang iproseso ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Marco. Naglakad ito palapit, huminto sa kabilang panig ng kama. Tinitigan nito si Miguel ng matagal, isang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. I'm sorry, Jihi, sabi niya, ang mga salita ay simple ngunit puno ng bigat. I'm sorry for everything. For how I treated you. For the pain caused you. I was blended Jihi's past, and it was wrong. Tumingin lamang si Ie, hindi alam kung anong sasabihin. Lumapit pa ito ng isang hakbang. I know sorry is not enough. But I hope you'll give me a chance. Tumingin ito mula sa kanya papunta kay Miguel at pabalik. Let me start over, G.E., sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sinseridad na tumagos sa kanyang puso. This time, for real. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara Jenica. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama nila. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon ni Idie sa ilalim ng puno ng balete, ang lamig ng galit ni Marco sa loob ng kanyang opisina, at ang unti-unting pagsibol ng pag-asang nagpainit sa kanilang mga puso. Sapagkat higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na hindi tayo binubuo ng ating mga pagkakamali. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat kilos, mayroong isang kwentong hindi natin alam,
at sa likod ng bawat galit, mayroong isang sugat na naghahanap ng lunas. Lahat tayo ay may kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na isinilang hindi sa perpektong pagkakataon, kundi mula sa abo ng pagkasira at pagdududa. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang pag-unawa ay mas malakas kaysa paghuhusga, at ang pag-asa ay laging mahahanap kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni G at Marco? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga paboritong bahagi. Ang inyong boses ay napakahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.